Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christine Jane Raza. Ako si Gabing Castillero. At ako naman si Marcus Makalalad. Kamusta kayong lahat? Ngayon, sa videong ito, tatalakayin natin ang isa sa mga sakramento ng simbahang katoliko na tinatag ni Kristo, ang Sacraments of Holy Orders. Tandaan natin na ang Sacrament of Holy Orders ay kabilang sa tinatawag nating Sacrament of Ministry and Service. Ito ay tumutukoy sa mga sakramentong itinatag ni Kristo upang maglingkod sa komunidad at maglingkod sa simbahan. Ngayong araw, isawakan ninyo kami upang mas maunawaan ang sakramentong ito at ang kahalagahan nito sa ating pananampalataya. Ang Sacraments of Holy Orders ay isang mahalagang sakramento ng simbahang katoliko. Sa pamamagitan ng sakramentong ito, ang mga kalalakihan ay inoordinahan bilang mga diakono, pari at obispo. Ang ordination ay isang espesyal na seremonya kung saan ang banal na espiritu ay ipinagkakalob sa mga inordinahan upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa simbahan at bilang kinatawan ni Kristo. Ang Sacraments of Holy Orders ay kakaiba sa lahat ng sakramento dahil meron ito 3 degrees. The first degree is the diaconate, the second degree is the presbyterate, and the third degree is the episcopate. Subalit, bago maordinahan ng isang candidate bilang isang deacon, priest, and bishop, kinakailangan muna niyang tapusin ang requirements of life in the seminary. Sa loob ng seminaryo, ang isang candidate ay mag-aaral ng philosophy, theology, and other seminary formation. Sa pagkakataon naman na matapos na nila ang kanilang seminary formation, ang isang candidate ay maaari ng maordinahan bilang isang deacon. Ang isang digon ay mayroong tungkulin na magkasal sa mga pari at mga obispo. Maaari rin silang magbigyan, magkasal, magbigay ng humiliyak, at pangunahan ng mga gawaing pansimbahan. Second degree ay ang presbyterate. Makalipas ang 6 na buwan hanggang 1 taon na serbisyo sa pagiging deacon, maaari na siyang mag-apply para maordinahan bilang presbyterate. Kapag ang isang candidate ay naordinahan na bilang pari, ay maaari na niyang pangunahan ang lahat ng sakramento maliban sa confirmation kung may pahintulot lamang ng obispo. Sa pagkakataong ito ay mayroon ng gampanin ng pari na pamunuan ng isang parokya. At panghuling ang episcopate, kung saan ang isang pari ay pipiliin ng pope upang maging obispo. Ibig sabihin, ang order of episcopate ay nakasalalay lamang sa desisyon ng pope at ang isang pari ay walang kakayahan na maging obispo kahit pa na gusto niya. Kapag naordinahan na ang isang pari bilang obispo, ay magkakaroon siya ng kakayahan na isagawa at pangunahan ng lahat ng sakramento. Ngayon, alam na natin ang 3 degree ng Sacraments of Holy Orders. Pero, paano nga ba sinasagawa ang seremonya ng ordination? Tandaan natin na tanging obispo lamang ang may kakayahang mag-ordina. Sa seremonya ng ordination ng deacon ay ang laying on of hands ang nagsisilbing matter bago banggitin ang consecratory prayer bilang katibayan ng sakramento. Sa ordinasyon ng pari at obispo, muli ang laying on of hands ang matter bago banggitin ang consecratory prayer bilang katibayan ng sakramento. Tandaan na iba ang consecratory prayer sa bawat antas ng ordinasyon, at matapos ang consecratory prayer ay ang pagpapahid ng langis sa kamay ng inordinahang pari at sa ulo naman ng inordinahang obispo. Subalit, bakit nga ba mahalaga ang sakramentong ito sa ating pananampalataya? Tandaan natin, ang Holy Orders ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kung hindi tungkol din sa paglilingkod. Ang mga inordinahan ay inaasahang maglingkod sa kanilang komunidad, magbigay ng suporta, at maging halimbawa ng buhay Kristiyano bilang kinatawan ni Kristo.